Ayan mga boss, may dalawang Subaru po tayo ginagawa ngayon. Puro overheat po ang sira po nito. Dito sa isa, ang sira po niya, ang kanyang radiator fan motor, di na po gumagana kaya siya nag-overheat. Dito naman sa isa mga boss, ang sira po nito, naghalo po yung tubig at langis at nag-overheat din po ito. Dito magpapalit tayo ng radiator fan motor dahil di na po gumagana ang isang fan motor niya. So ito po yung fan motor niya na di na po gumagana, at ang isa gumagana naman. Pero ang gagawin natin nito mga boss, dahil sobrang luma na, papapalitan natin to ng dalawang bago. Tapos dito sa radiator niya, makikita po natin yung kabitan po ng hose, sobrang bulok na, baka masira po ito. Kaya ang gagawin po natin, papalitan natin ng radiator. Ito po yung box ng radiator. Ang radiator nakakabit na. Tapos ito yung box ng radiator fan motor. Assembly na po ang ikakabit natin. At ito po siya, assembly na po ang ikakabit natin. Ito mga boss, isa lang talagang sira nito, kaya ang ginawa ko, dalawa na po ang papalitan. So ito na po yung radiator na nakakabit na. Kaya ang gagawin po natin dito mga boss, ikakabit na rin po natin ang kanyang radiator fan. So ang kanyang drive belt, pinalitan na po namin to dahil po tinanggal namin yung fan motor. Nakita po namin ang pinaka drive belt po nito sa alternator saka sa aircon belt, biyak na po ang pinaka belt po nito. So ito po siya, biyak na, baka maputol ito pag hindi po natin to papalitan. Kaya ang ginawa po namin nito mga boss, pinalitan na rin namin to ng pinaka drive belt po nito. Tapos na po natin ikabit ang radiator at ang kanyang radiator fan motor. Isusunod po natin ang pagkukulan po dito sa radiator. So ayan na nga mga boss, umandar na po ang makina na to. At dito natin malalaman mga boss kapag ang cylinder head gasket ay may singaw. Dahil nga mga boss, nag-overheat ang makina nito dahil ang kanyang radiator fan motor di po gumagana, kaya po nag-overheat. Dito mga boss, nakikita natin sa pagkukulan po natin, dahil malamig pa ang makina. Minsan pag ganito po ang nakikita natin, na naging normal lang po ito pag malamig pa ang makina po natin, kasi may hangin pa po ang sa loob ng makina, kaya bumubulwak ang coolant dito sa imbudo na nilagay natin. Kaya ang gagawin natin dito, papainitin muna po natin at titingnan po natin kung habang umiinit kung mawawala ang bula nito. Kaya oobserbahan natin to mga boss, dahil nga nakikita natin bumubulwak yung coolant at maraming bula. Umiinit na po ang coolant niya. Ang bula po nito umihina na. Ito, obserbahan po natin ulit kapag gumagana na yung fan motor, kasi pag gumagana na po yung fan motor, ang thermostat po nito magbubukas na. Ang coolant iikot na po sa makina kapag ang thermostat ay magbubukas na. Kaya obserbahan natin po, kailangan po hintayin natin ang kanyang fan motor na gagana po siya. Dito natin malaman kung bubula pa ba kapag ang fan motor ay gumana na po, dahil pag gumana na yung fan motor, ang ibig sabihin ang thermostat din po nito magbubukas na. Kaya hintayin po natin na gagana yung fan motor po nito. At ngayon sisilipin po natin, dahil gumana na po ang kanyang fan motor, dahil mainit na po at bukas na po ang thermostat nito. Titingnan po natin ang kanyang coolant. So ito na nga mga boss, malinaw na yung coolant niya. Wala po siyang bula at walang bulwak. Ibig sabihin nito, walang singaw po ang cylinder head gasket nito. Kahit nag-overheat po itong makina nito, ibig sabihin
wala pong sira sa cylinder head gasket.